Good morning po. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. And sa pagkakataon po na ibinigay po sa atin ni Lord. At sa umaga pong ito ay patuloy po tayong pinagpala ng ating Panginoon. Alam mo, baba ata ang dugo ko ngayon. Pag-akit ko, nahilo-hilo ako eh. Pero anyway, sa biyaya ng ating Panginoon ay tayo po ay muli pong pinagkalooban niya ng panahon, araw, oras para po sumamba sa ating Panginoon, purihin ang kanyang pangalan. At ganun pa man, sana pangunahan tayo ng Diyos, lalo na po ako, para hindi tayo mangunahan o mapangunahan ng damdamin, kundi pangunahan tayo ng salita ng ating Panginoon. So, for this morning po mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon ay prepare the way, which is in Matthew chapter 3, verse 1 to verse 12, and then Luke chapter 3, verse 1 to 17. So, pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Actually, parang pinaghalo natin po yung yung Matthew sa kayong Luke, pero yung wala sa Matthew na mayroon sa Luke, isinama ko po. So, ito po ang ating mababasa. Dito na lang po mga kapatid. So, okay. So, nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng matuwid na landas sa kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Magiging tuwid ang daang liku-liko at patag ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem sa buong Judea at magkabilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa Ilog Jordan. So, next pa po. Tinanong siya ng mga tao, sige po, ayan. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Ito po'y nasa Lucas naman. Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gawin din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon ni Juan. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatwirang paratang at masiyahan kayo sa inyong sweldo, sagot ni Juan. Na makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong. Akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Higit siyang makapangyarihan, ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy at bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit si Jesus na makapangyarihan kaysa sa akin, ani ni Juan, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami.
Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Shall we pray, mga kapatid? Dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit, sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, O Diyos. Buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan upang maunawaan ang inyong salita at ang inyong kalooban. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay manguna po kayo sa amin. Alisin niyo po, O Diyos, ang anumang balakid sa aming puso upang hindi maunawaan ang salita po ninyo. Sa ganon, Panginoon, malaya ang inyong pagkilos sa buhay namin at maghari ang inyong salita sa puso namin. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito. Ikaw lamang po ang siyang aming itinataas at inaasahang mangusap sa aming lahat. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, ito pong aming dalangin. Amen. So again po, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, so sa umagang ito, patuloy nating purihin ang ating Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Gaya po ng ating pinag-usapan nung nakaraang linggo, ika nga po dito, God will fulfill His promise and His plan without boundaries. So ang plano ng Diyos o ang pangako ng Diyos ay kanyang tinutugon o tinutupad kahit o sa kabila ng maraming mga hadlang. Yan yung nakaraang pinag-usapan natin na ang tema o ang kontekstong pinag-uusapan natin noon ay patungkol lamang sa talaan ni Kristo. So gaya ng sinabi ko, nung nakaraan, minsan kapag nagbabasa tayo ng Bible, ni-skip natin or hindi na natin kumaga nilalagpasan natin yung genealogy or talaan patungkol sa kapanganakan ni Kristo. Kung saan siya nagmula, ano ang lahi, sino yung magulang niya, sino yung lola niya, at yung mga ninuno niya. Sabi ko nga, kung minsan, nilalagpasan natin. Pero, sa katotohanan, dito natin maiintindihan kung gaano ang pagkilos ng Diyos at paano niya tinutupad ang kanyang mga salita for 42 generations. Di ba? Nagpasalit-saling lahi para mapakita ang pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Sa atin maraming pangako ang Diyos, di po ba? At sa atin, kadalasan, actually, sa buhay natin, mas madalas natin pinanghahawakan yung pangako ng Diyos. Minsan sa Kristiyano, nakakaligtaan o kaya nakakalimutan yung utos niya. Mas sabi ko nga, mga kapatid, mas mabilis, mas madali, at mas gusto nating panghawakan ang pangako ng Diyos kaysa sa utos ng Diyos. Minsan nakakalungkot. Halimbawa, sa panambahan natin, ito ba'y utos ng Diyos o hindi? Ang tayo'y magsama-sama, maglingkod, at manambahan sa ating Panginoon. Ito ba'y utos ng Diyos sa bawat isa? Bilang mananampalataya, bilang tumanggap sa Panginoon, marapat na sa bawat isa sa atin ay nagkakatipon-tipon at huwag kaliligtaan ang pagsasama-sama at panambahan sa ating Panginoon ayon sa kanyang mga salita. So hindi ako ang nag-uutos sa atin. Hindi ako nagre-required sa bawat isa sa atin na sumamba tayo sa Panginoon. Ang Diyos mismo ang nag-uutos sa atin na huwag mong kaliligtaan ang panambahan sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, ibinibigay ko sa inyo ang 6 na araw upang isagawa ninyo ang tungkulin ninyo sa inyong pamilya, sa inyong sarili, at sa inyong kinabukasan. At sa araw ng pangingilin, sa araw na itinakda na para sa Kanya, wala kayong gagawin kundi sumamba sa Panginoon. At sabi ng kasulatan din, na siyang nakaliligtaan ng marami.
Sabi ng kasulatan, huwag ninyong kaliligtaan ang pagtitipon sa aking pangalan na siyang ginagawa ng marami na nakakaligtaan. So kung ganoon ang pangako ng Diyos, kahit sa 42 henerasyon ay magkasalit-salin, pero nananatili yung pangako ng Diyos at tinutupad niya sa atin. Darating ang araw na may pangako ang Diyos sa atin. Ano po ang higit na pangako sa atin ng Diyos? Mga kapatid, bukod sa pinansyal, bukod sa hindi iiwan at pababayaan, ano ang pangako sa inyo ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Nakakasamahin ka niya sa darating na araw. At ang pangakong iyon ay mananatili kung mananatili ka ring tapat na pinangahawakan ang pangakong iyon. May nagtanong sa isang pastor, Pastor, ligtas pa din ba ako kung gawin ko kung anong gusto ko? Sabi nung apologetic, halimbawa, sabihin mo sa magulang mo na susunod ako sa iyo. Pero, ang buhay mo naman, kung anong gusto mong gawin, kung anong gusto mong tahakin, yun lang ang masusunod. Paano mo masasabing sumusunod ka sa Diyos kung sa sarili mong kagustuhan lang ang nasusunod? Di ba? Kasi sabi nga ng kasulatan, ang kanilang pusong bato ay gagawin kong isang bagong puso. Nasusunod na sila sa akin. Gayunman, sa pagbabagong ito, mga kapatid, may isang pangako ang Diyos sa atin na higit sa anumang pangako niya. Yung buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Gayon pa man, may plano ang Diyos sa atin. At kahit anong mangyari, tutuparin niya yon kung mananatili tayo sa Kanya ang mga pangako. Sa mensahe natin po ngayong umaga, mga kapatid, nais ko pong ibahagi ang 2 Korinto, Kabanata 5, talataang 20, na sabi po sa kasulatan, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. That is the core message for today. Yun yung kabuuan ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Na tayo ay nakikiusap sa mga tao na makapagkasundo na sa Diyos. Huwag nang pagmatigasin ng puso, ni ang ulo, ni wag nang sumuway at lumakad sa kagustuhan, kundi manumbalik sa Diyos. Sabi ng kasulatan, bilang isang lingkod ng Diyos o bilang mga Kristiyano, tayo ay mga instrumento ng Diyos para ihayag ang kanyang pagliligtas. Tayo ngayon, wala na si Juan, ang Panginoon ay umakyat na sa langit at ibinigay sa atin ang Diyos Espiritu Santo para tayo'y bigyan ng kapangyarihan. Kapangyarihan na ano? Kapangyarihan para mapagtagumpayan ang gawa ng kaaway at kapangyarihan para ihayag ang salita niya. Sino ang gagamitin ng Diyos para ihayag ang kanyang salita? Di ba tayo din? Tayong mga tumanggap ng salita at kaligtasan ng Panginoon. Tayo ngayon ang siyang gagamitin ng Diyos. Tayo ngayon ang henerasyon na Juan na taga-bautismo. Tayo yung naghahayag. Kaya sabi niya ng kasulatan, ihanda ninyo ang lalakaran at daraanan ng Panginoon, sabi ng Bible. Sa chapter 3 ng Matthew, prepare the way of the Lord, sabi ng kasulatan. This idea is taken from the practice of Eastern monarch. Ito yung, kumbaga, yung idea na yun
ay nanggaling yun na parang may pupunta sa ibang dako. Yung harbingers na tinatawag dyan, sent harbingers before them to prepare all things for their passage. May isang tao na pinauna. Uy, mauna ka, pupunta kami halimbawa dito sa lugar na ito. Halimbawa na lang sa Kalye 11. So, dati-dati, hindi pa yan talaga patag. Di ba? Sino pa po nakaabot nun? Pasensya na, kapatid. Baka na-age reveal po ako. Yung mga hindi pa nakakaabot na patag na ano dyan, di ba? Actually, parang dito nga, naabutan ko pa sa lugar na yan, dito sa daanan na yan. Ano pa, mabilis bahain. Diba? Tapos, kalaunan, nakita ko na, naabutan ko na talagang inaayos na nila. So, ginawa ng patag, pati yung ilalim nung mga ano na yan, lupain na yan, ay nilagyan na ng maraming drainage para hindi na ano yun. But anyway, so from Heron to Kalye 11, sino na nakaranas na dumaan sa hindi pa patag? Diba? Yung mga damo-damo pa, di ba? So parang ganito lang, Brother Larry, mauna ka doon sa papunta sa Kalye 11. And then, yung tao na yun na pinauna, siya yung sisigaw na ihanda na yung daraanan. Pinapaayos niya yung daraanan. Kung ano man yung mga hadlang or mga nakahambala, maaring semento, maaring mga bato, iniaalis nila yon. Para sa ganon, mas madaling makapunta doon sa lugar na yon. So, yun yung larawan nitong sinasabi ni John the Baptist. Prepare the way of the Lord. Ihanda ninyo. Siya yung taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo daraanan ng Panginoon, daraan ng Diyos. Ihanda ninyo ang inyong sarili. Actually, parang may kita rin natin ito sa sa pag-alis nila mula sa Ehipto. Ano ang dinaanan nila para makaalis sa lupa ng Ehipto? Ito yung lupa. Isa siyang dagat, pero ginawa ng Diyos, hinati nga yung dagat na pula, at tuyo ang dinaaran nilang mga lupa. So ang Diyos ang gumawa ng paraan para ang mga Hudyo ay makaligtas. Pero actually, sa Biblia ng mga Katoliko, na isusulat din ito. Sa panahon nila Baruch, sa panahon nila Baruch or sa panahon ng captivity or pagkaalipin nila sa Babylonia, na isulat din ni Baruch ito. Hindi niyo po makikita sa Bible po natin itong babanggitin ko po, pero isa ito sa kasaysayan. Kaya nga lamang mga kapatid, hindi nila ito isinalin sa Biblia o inilagay sa Biblia ng mga tinatawag nilang Protestant kasi hindi nito na-meet yung requirements. Dapat kasi malapit na propeta or malapit sa propeta. But anyway, sabi dito ng Baruch chapter 5 verse 7, iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga libis upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kaluwalhatian ng Diyos. So larawan yan mga kapatid, sige po next natin. Halimbawa itong bundok na ito, or desierto na ito, itong desierto na ito, this is the desert, the Negev desert mga kapatid. Ito yung panahon nila Abraham, diyan sila namuhay sa panahon na yan. At yan yung makikita natin. So imagine, yung mga bulubundukin na yan at hindi patag na lugar sa desierto na yan, may isang taong sumisigaw, patagin ninyo upang ang bayang Israel ay makaalpas o makarating o makabalik sa lupang pangako na walang sumasagabal. So sa madaling salita mga kapatid, bilang isang Kristiyano na binabahagi ng kasulatang prepare the way of the Lord, gusto ng Diyos sa buhay at sa
bawat isa sa atin na tayong lahat ay humayo at sabihin na ang Diyos ay paparating at ipahayag na ang pagliligtas ay nalalapit na. At isang pagsigaw na manumbalik sa Diyos ang lahat ng tao. Ito lang yung obserbasyon ko doon. Kung babasahin po ninyo, o muli ninyong babasahin ng chapter 3, verse 1 to verse 12 ng Matthew, yung binasa natin which is our context for this morning, yung obserbasyon ko dito, una, hindi lahat ay nakikinig at inuunawa ang sinasabi ni Juan. Yan yung isa sa naobserbahan ko. Bakit kamo? Kasi may katulad ni Herodias na gusto pang patayin si Juan. May katulad ni Herodes na kahit naiintindihan niya pero hindi niya sinusunod yung yung sinasabi ni Juan. Diba? So sabi ko nga, hindi lahat ng nakakapakinig o nakikinig ng sinasabi ni Juan ay inuunawa ang kanyang sinasabi. Ikalawa dito, ang iba ay nagtataka at naghihintay ng kakaibang gagawin ni Juan. Sige po, next slide natin. Yung Matthew chapter 11 verse 7 to 10. Ito yung sinabi ni Jesus ng Panginoon. Nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Tanong niya sa mga tao, bakit kayo nagpunta sa ilang? So, yung sinasabi ni Juan, hindi Jesus, bakit kayo pumunta para makita si Juan? Yan ang tanong niya. Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Ano yung tambo na hinihipan ng hangin? Parang yung sa ano ata, yun ano? May kakaibang mga tawag dito, salamangka ba? Kung baga ganon. Sabi ng verse 8, tanong ulit ni Jesus, bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong mamahali ng kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. So kung gusto ninyong makakita ng mga taong nagdaramit o yung tao na yung nagdaramit ng magarang kasuotan, makakakita na kayo sa palasyo noon. Bakit pa kayo pupunta sa ilang para makita si Juan? So, ang tanong ni Jesus, ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y isang propeta at sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. So may mga taong pumupunta sa kanya para makakita ng kakaibang gagawin ni Juan. Ano bang mirakulo nito ni Juan? Pero wala naman siyang ibang ginawa kundi ipahayag ang sasabihin ng Panginoon. O ipahayag na darating ang Panginoon. Yun lang yung tangi niyang ginawa. Actually, kung hindi po ako nagkakamali, walang ibang ginawa si Juan na mga miracle. Tanging pagpapahayag lang. Yung ikatlo, ang iba ay tinutulig sa ang layunin ni Juan. Sige po, next natin. Pagkatapos ng Matthew 11, yan po. Nang makita ni Juan na lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduseo, ano yung nasa puso ng mga taong ito? So sinabi ni Juan, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Ano nasa puso ng mga Pariseo at Saduseo? Mga lahi naman kami ni Abraham. Di ba? Para makita ng mga taong sumusunod din kami sa iyo. Ibig sabihin, para i-please lang yung mga tao sa paligid nila. Para makakuha ng simpatsya o di kaya ng, kumbaga parang plus point sa kanila. Sige, magpapabautismo kami. Pero anong nasa puso nila? Sabi ni Juan, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong sabihing, lahi kayo ni Abraham. Ang pagsisisi kasi mga kapatid, ganito yan. Siguro ulitin natin para maintindihan natin. Ang tunay na pagsisisi ay hindi yung umiiyak ka lang. Pagkatapos, gagawin mo ulit yung kasalanan. Ang tunay na pagsisisi, hindi yung sinasabi mong, Lord, sorry po.
ang tunay na pagsisisi na sinasang-ayunan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay na nababago at binabago. Yun talaga yun. So, ang sinasabi ni Juan, wag mong sabihin Kristiyano ka. Diba? Sa atin, i-apply natin. Wag mong sabihin Kristiyano ka, niligtas ka. Oo, nandun ang pangako ng Diyos. Pero tiyakin mo din na sa iyong buhay, ganap yung totoong pagsisisi. Ganap yung totoong pagbabago. Dito nga sabi ni Juan, wag mong ipagmalaking lahi ka ni Abraham. Kasi kahit sa batong ito, kayang makagawa ang Diyos ng lahi ni Abraham. Tayo pa kaya, actually gusto ko pong banggitin ito mga kapatid. Kung nagde-devotion kayo, base doon sa binigay kong devotion, in the book of Romans, ano sabi ng Diyos? Sa inyo na mga hentil, o sa ating lahat na mga hindi mga Hudyo, anong sabi ng Diyos? Huwag kayong magmamalaki. Bakit kamo? Kasi may kaukulang bilang ang mga hentil na maliligtas. At kapag nangyari na yon, ang mga Hudyo ay babalik sa Diyos. May kaukulang bilang. Sa atin nga na naglilingkod, huwag kang magmamalaki na naglilingkod ka sa Diyos. Bakit? Kasi kaya kang i-replace ng Diyos. Kaya kang tanggalin ng Diyos o tayo tanggalin ng Diyos doon sa pinagmamalaki mong ginagawa mo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ikaw na ligaw na sanga ng olibo ay ikinabit ka lang sa isang tunay na puno ng olibo. At yung tunay na sanga, inialis para ikabit ka. Kaya sabi ni Pablo, huwag kang magmamalaki. So anong punto mga kapatid? Sa atin, pinapahayag sa atin ng Panginoon, siguro sa atin muna, pinapahayag sa atin ang pagpapakumbaba. Sa ganon, makita natin yung sarili natin na anong kulang, anong kailangang baguhin, anong kailangang ayusin. Na huwag nating ipagmalaking Kristiyano na tayo. Kristiyano tayo. At kung Kristiyano tayo, nandun sana yung pagbabago. Di ba? So, the condition of Israel in Jesus' time, mga kapatid, nakita ng Panginoon, ano nakita ng Diyos? Sila'y ligaw o naliligaw. Sila'y mga tupang walang pastol na mga ngalaga sa kanila. They are spiritually corrupted, bankrupt, or ibig sabihin, spiritually malayo sa Diyos. Matthew chapter 3, verse 3. Sabi ni Juan, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon at gumawa kayo ng matuwid na landas na kanyang lalakaran. Yan ang sinabi ni Juan. Gumawa kayo ng matuwid na landas na lalakaran ng Panginoon. Kasi, sabi ko nga, may git na 2,000 taon nung dumating, Magit kumulang 2,000 taon na nung dumating si Jesus. Sabi ng Panginoon, walang araw o oras ang nakakaalam sa kanyang pagbabalik. Ngayon ang tanong, bilang isang Kristiyano na siyang may tungkulin, na katulad ng tungkulin ni Juan na ipahayag ang nalalapit na pagliligtas ng Diyos, ang tanong sa atin, naihanda mo nga ba? Naipahayag nga ba natin sa maraming tao na ihanda nila ang kanilang sarili? So anong dapat ihanda? So nandito tayo. Sabi ng kasulatan, prepare the way of the Lord. So anong dapat ihanda? Sabi dito, ihanda ang bawat puso na daraanan ng Panginoon. Bakit kailangan ihanda?
Bakit kailangan mong sabihin sa mga tao, sa iyong mahal sa buhay, sa iyong kamag-anak, maaring sa magulang, sa mga kapatid, sa mga tao sa na iyong kakilala, sa mga tao sa iyong paligid, na kailangan mong sabihin, ihanda nila ang kanilang puso. Bakit? Ayon na rin sa kasulatan, mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 3, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmataas, at mapagsamantala. Suwail na sa magulang, wala nang utang na loob at lapastangan na sa Diyos. Sila'y magiging mapagmahal, ay walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mga mabubuti. Sila'y mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip ng maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. They profess that they know God. Inihahayag nila o sinasabi nilang kilala nila ang Diyos. Pero ang sabi, hindi naman nakikita sa buhay. Ano ang larawan ng huling panahon? Panahon ng magulo. Panahon na ang tao'y maibigin sa sarili, panahon na maibigin sa salapi, mapagsamantala, suwail na sa magulang, at lapastangan na sa Diyos at sa marami pang ginagawa. Ngayon ang tanong, mga kapatid, tayo nga ba'y nasa huling panahon? Or meron pang mga huling panahon? Ngayon, kung tayo ay nasa huling panahon at sinasabi ng Diyos sa atin, ikaw bilang kanyang sugo, bilang kanyang iniligtas, ikaw man ay siyang dapat magpahayag. Katulad ng sinabi ko sa nakaraan, isa sa pinag-usapan namin ng professor namin, maaatim mo ba na yung mahal mo sa buhay, ikaw ay ligtas at sila'y walang pangako sa Diyos? Na ikaw ay pinangakuan ng buhay na walang hanggan at yung mahal mo sa buhay ay alam mong hindi tumanggap sa Panginoon. Maaatim mo bang nasa langit ka at nasa kaparusahan ang mahal mo sa buhay? Kung maaatim mo yun, Kristiyano ka ba? Kung hindi, anong dapat mong ihanda? Sabi ng kasulatan, ihanda mo ang puso ng mga tao. Ihayag mo ang laman ng kanilang mga nilalaman ng kanilang puso. So paano ihanda? So sabi ng kasulatan, ihanda mo. At anong sabi ng kasulatan? Anong dapat ihanda? Ang puso. Dahil ang puso na ng mga tao ngayon ay magulo na. Malayo na sa Diyos. Kaya ipanumbalik mo sila sa Panginoon. Yan ang dapat inihahanda. So gaya ng tanong natin, paano dapat inihahanda? Dalhin sila sa pagsisisi at pagpapanumbalik. Huwag kang susuko. Kung matigas ang ulo at ang puso, panindigan mo ang tungkuling iniatang sa iyo ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, walang matigas na puso kapag siya ang kumilos. Walang kasalanang hindi niya kayang patawarin sa mga taong nanunumbalik sa Kanya. At ikaw bilang pinagpauna ng Diyos na nakaranas ng Kanyang kaligtasan, ng Kanyang pangako, ikaw yung siyang pauunahin ng Diyos. Ikaw ang siyang maghahayag nun.
So sabi nga ng kasulatan, in Romans chapter 8, alam natin na hanggang ngayon dumaraing ang sannilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sannilikha, kundi tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos, ay dumaraing din habang hinihintay natin ng pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. So ito na yan, no? Tayo na mismo mga Kristiyano, tayo na mismo ang siyang nahihirapan sa mundong ginagalawan natin. Bakit kamo? Kabi-kabilaan ang tukso. Kabi-kabilaan ang kasalanan. Kabi-kabilaan ng kaguluhan. Wala nang katahimikan. Kung tayo na mga Kristiyano na may pangako sa Diyos, ay nahihirapan sa panahon natin o sa mundong ito, paano pa ang mga taong walang pag-asa sa Diyos? Kaya sabi ng kasulatan, panumbalikin mo sila. Dalhin mo sila sa pagsisisi. Gaya ng sinabi ng 2 Corinthians chapter 10, sabi ni Paul, binabagsak namin ang pangangatwiran at anumang kapalaluan na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. So paano? Binibihag namin ang bawat pag-iisip para sumunod kay Kristo. Binibihag. Kumbaga parang ikaw mismo yung ipinapanalo mo mismo ang Diyos doon sa kaisipan at maling pangangatwiran ng tao. Tayo naman noon Sino ba dito yung talagang buong pusong tumanggap nung unang pangangaral? Sino ang taos-pusong tumatanggap sa salita ng Diyos nung pinangaralan ka? Sabi sa'yo, mahal ka ng Diyos. Anong ginawa mo? Tinawanan mo pa. Nilait-lait mo pa. Pero ano ka ngayon? Kristiyano ka ngayon. Na naranasan mo yung pagkabihag ng salita ng Diyos sa'yo at ngayon ay sumusunod ka na kay Kristo. So sa ganong paraan, sinasabi ng kasulatan, bihagin mo ang katigasan ng ulo, ang pagmamataas at pagmamayabang ng karunungan ng mga tao. Bihagin mo sila ng salita ng Diyos. Sabi ng 2 Corinthians chapter 7, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Sapagkat darating ang panahon, kapag naiintindihan nila ang salita ng Diyos, sila mismo ang makakakita ng kanilang sitwasyon na kailangan ko ang Diyos. Anong ginagawa mo? Ihayag mo lang ang salita ng Diyos. Sabihin mo lang. Ipahayag mo na darating ang Diyos. Ipahayag mo sa mga taong kailangan na nilang magbago. Kailangan na nilang manumbalik sa Diyos. Ikaw ang Juan na tagabautismo sa panahon ngayon. Hindi lamang si pastor, hindi lamang kung sino nakapag-aral, huwag ninyong iasa sa mga Facebook, sa YouTube, sa TikTok, o kung anong online platform lang ang kaligtasan ng mga tao. Hindi ko sinasabing masama, pero yung sinasabi kong wag lang ninyong iasa sa ganon, kundi gumawa ka, kumilos ka, isigaw mo kung kailangan mong isigaw, basagin mo kung kailangan mong basagin. Kapagkat darating ang araw, sabi ni Pablo, ang kalungkutang buhat sa Diyos ay magdadala sa kanila sa pagsisisi. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 8, patutunayan sa pagbabago ng buhay ang totoong pagsisisi. May isang kwento, sabi niya, sa pamamagitan ng panalangin, matigas ang ulo ng kanyang kamag-anak. For 30 years, kung hindi ako nagkakamali, o 40 years,
lagi niyang ipinapanalangin ang kanyang kamag-anak para iligtas ng Diyos. Sabi na nga lang, hindi ko alam kung may nagkwento rin sa akin ito. Sabi na nga lang, nung namatay yung kanyang nanay, doon nakakilala ngayon yung kanyang anak sa Panginoon. So, ibig sabihin, walang tapon kung ano mang gawa or effort ang inyong ibigay para sa tao na yon. Bakit kamo? Kasi ang salita ng Diyos ay hindi mawawalan kailanman ng kabuluhan. Hindi mawawalan kailanman ng bisa, sapagkat ito'y isang tabak na magkabilay talim. Makapangyarihan. Kaya lang, kahit makapangyarihan ng Diyos, pero ang isang taong iniligtas niya, sorry to say, tamad na ibahagi ang salita ng Diyos, wala din mangyayari. Ikaw na pinagkatiwalaan ng yaman ng Diyos, ikaw ang siyang gagamitin ng Diyos para ihayag yun. Mga kapatid, bago ako matulog kagabi, mabigat yung loob ko. Sabi ko, Lord, sa mga taong ito, ibinabahagi ko itong salita mo. Pero ako mismo, kahit gusto ko, ihayag naman ito sa mga pamilya ko. Ganito lang yan, mga kapatid. Pahalagaan ninyong mahal nyo sa buhay. Kung gaano kasabik ang aking puso na ihayag ang mga ito sa aking kamag-anak, sa aking mga mahal sa buhay, sana ganon din ang bawat isa sa inyo. Kasi kung hindi, mga kapatid, uuwi na lang ako. Yun talaga, sabi ko nga, sa puso ko, kung hindi natin gagawa ng paraan ang inyong pamilya, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga mahal sa buhay, kung hindi natin pagtutulungan, uuwi na lang po ako. Pero hanggat kasama ko kayo, hanggat magkakasama tayo, hindi ko kayo iiwan. Kasi may dahilan, may inaabot pa tayo. Kung paano ko gustong pahalagahan nyo, hindi ko naman sinasabing binabaliwala. Sa bagay na ito, sa pagbabahagi ng salita ng kaligtasan, kung paano ang pananabik ng Diyos para sila'y iligtas, ganun din sana tayo. Hindi ko kayo iiwan. Huwag tayong mag-iwanan. Pero kung hindi natin ito gagawin, pauwiin nyo na lang ako para sa pamilya ko. Pero kung magkakasama tayo, Si Mau, magkakasama kami ni Mau. At yung iba pa. Hindi ito laro. Buhay ang sinasabi ng Diyos. Buhay ang iniligtas ng Panginoon. Minsan natatanong ko na nga lang sa sarili ko, pagkatapos ko bang tumayo, ay meron tayong lahat ay natututunan. Pagkatapos ba nating ihayag ang salita ng Diyos, nandun ba yung kasikasigan para abutin ang mga tao? Ligtas na kayo eh. Di ba si Jesus nga 99 iniwan niya eh. Bakit kamo? Kasi panatag na siya doon sa 99. Kailan siya nagbuwis ng buhay? Kailan siya nagbuwis ng panahon? Kailan siya nagbuwis ng oras? Kailan siya araw at gabing walang tulog? Sa mga taong o sa taong naliligaw. Kung ganoon yung kalooban ng Diyos, gayon din sana tayo. Ligtas na kayo at inaasahan na lang ang pangakong ihayag yung pangako na yun, yung katuparan ng pangako na yun. Pero sa kaligtasan na yun, hindi sinasabi ng Diyos, diyan ka lang. Kundi bilang isang tagapangaral at tagapagpahayag ng salita ng Diyos.
Mahalin ninyo ang inyong pamilya, ang inyong kamag-anak sa pagliligtas. Dahil, ang dahilan mga kapatid, sabi dito, dahil ang pagdating ng Panginoon ay nalalapit na. Sige po. Dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, hindi natin alam, mamaya, bukas, kung alam nyo lang, di ako makaalis sa damdamin ko na to. Sabi ng Isaiah chapter 43, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay at ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba na makita? Gagawa ko ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop, gawa ng mga asong gubat, gaya ng mga asong gubat ang mga ostrich, sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan at upang ako'y laging papurihan. Sabi din ng Matthew chapter 24, darating ang araw tungkol sa oras at araw na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Sabi ng Diyos, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe, ng mga araw na iyon bago bumuha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Mga kapatid, ibinabahayag sa atin ng Panginoon na hindi natin alam ang araw at ang oras. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero sinasabi lang, ang katiyakan ng kanyang pagdadating o pagkarating ay nalalapit na. So kung bakit natin sinasabi ang Matthew chapter 3 na isang kwento ni Juan upang sa atin ipaalala na narito, sabi ng Panginoon sa pahayag chapter 22, na malapit na akong dumating. Sabi ng Diyos, at ang kanyang gantimpala ay igagawad sa mga taong gumagawa ng kanyang mga utos. Kapatid, sino sa kanila? Ang sinasabi ng Diyos, ihanda mo. At sino sa kanila ang sinasabi ng Diyos na panumbalikin mo upang iligtas ng Diyos? Hindi sa panahon ng bukas. Hindi sa panahon na susunod na araw. Sabi ng Panginoon ngayon, sapagkat darating na ako. At kung ganoon ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, at kung ganoon kahalaga sa Diyos ang buhay natin, gayon din sa kanila. Chat nyo lang ako. Tawagin nyo lang ako. Sabihan nyo lang ako. Magkasama tayo. Gawin ninyong walang pahinga ang panahon ko. At sama-sama tayong ipahayag sa mga tao ang pagliligtas ng Panginoon. Sapagkat marami ng taong naliligaw. Marami ng taong nawawalay sa Diyos. Marami ng taong wala ng pag-asa. Marami ng taong nawawala na, sinisira na ang buhay o nagpapakamatay. Marami ng taong tinatawag ng Diyos
pero hindi dumirinig. Isa, maaari sa inyong pamilya. Dalawa, maaari sa inyong kamag-anak. O tatlo, maaari sa inyong mga kakilala. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi tayo binigyan ng Diyos ng kaligtasan para igugol sa pangailangan natin. Hanapin mo ang Diyos, ang kanyang paghahari, isigaw mo sa mga tao ang pagliligtas ng Diyos. Bilang paalala sa bawat isa mga kapatid, at sa paghahanda natin sa pagtanggap at pag-alaala ng kanyang pagliligtas at katawan, tayo pong lahat ay inaanyayahan na magsitayo. Sa pagbasa ng kanyang mga salita, sa ikalawang Korinto, Kabanata 5, talataang 20, sabi ng kasulatan, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama namin na nasa langit at Panginoon naming makapangyarihan, maraming salamat sa pag-asa ng buhay, sa pag-asa ng pagliligtas. Sa pag-asa na darating ang araw, O Diyos, na kami ay inyong kakasamahin. Salamat, Panginoon, sa pag-asang ito. Ngunit tangi naming dalangin, Panginoon, ay gamitin mo kami upang ihayag ang mga salita mo. Gamitin mo ang buo naming kaalaman, buo naming kaunawaan, buong karunungan na nagmumula sa inyo, upang ihayag ang salita mo, upang panumbalikin ang mga tao sa inyo, at upang iligtas mo sila, Panginoon. Sapagkat yan ang tanging tungkuling iniatang mo sa amin, na kami, O Diyos, ay ihayag ang salita na nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi namin ito kaya mag-isa, Panginoon. Kahit sa pinakamarunong, O Diyos, ay hindi magtatagumpay kung hindi namin kayo kasama. Samahan niyo po kami sa panahon na iahayag namin ang salita mo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Alisin mo sa aming puso ang nararamdamang hiya kung kami ay magbahagi ng salita po ninyo. Dalhin mo kami sa mga taong nais po ninyong bahaginan ng salita po ninyo. At nawa po, O Diyos, sa oras na iyon, kayo po nawa ang siyang manguna. Hindi sino mang pastor, o hindi sino mang mga Kristiyano, kundi kayo po ang siyang manguna, O Diyos, sa gawain na iyon. Salamat po, Panginoon, sa muli naming pag-alala sa kaligtasang ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Sa kanyang katawan at dugong binuhos para sa aming ikaliligtas, nawa po, O Diyos, sa pag-aalaala sa kahalagahan na ito, ay kahalagahan din naman ng kanyang ginawang pagliligtas at gagawing pagliligtas sa lahat ng tao. Salamat po, O Diyos, sa inyong salita, pag-ibig, at pagkilos. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon, ito po ang dalangin. Amen.